Magandang hapunan sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Paano ba ma-manage ang status asthmaticus lalo na sa isang infant or sanggol? Ang pinaka-goal o target ng medical management ay ang maibigay ang sapat na oxygen therapy na hindi basta-basta gumagamit ng invasive procedure tulad ng intubation. Ang intubation ay merong napakataas na risk for complication lalo na sa isang infant or sanggol kaya't ginagawa ang intubation bilang pinakahuling baraha upang makapagbigay ng sapat na oxygen sa infant o sanggol na merong status asthmaticus ay magbibigay ng oxygen or humidified high-flow oxygen sa pamamagitan ng nasal cannula or mask to keep oxygen saturation above 90 to 92%. Kung hindi kaya ang ganyang pamamaraan sa pagbibigay ng oxygen ay ginagawa ng doktor ang non-invasive procedure. Ito ang BiPAP at CPAP. Review muna tayo sandali. Ang BiPAP ay nagbibigay ng air or oxygen sa pamamagitan ng nasal cannula or nasal prongs or nasal mask. Sa bawat inhalation ay high pressure levels of oxygen ang nangyayari at kapag exhalation naman ay low pressure ang nangyayari. Dahil sa mechanics na ito ay patuloy ang magandang pasok ng oxygen sa loob ng lungs. Ang CPAP naman ay nagbibigay ng air or oxygen sa pamamagitan ng continuous set of pressure para sa inhalation and exhalation. Dahil sa continuous pressure ay ma-maintain ang good airway opening and reduces work of breathing. Ang inhaled bronchodilators tulad ng short-acting beta-2 agonist or SABA na ang halimbawa ay albuterol or salbutamol. Ang gamot na ito ay nakakapag-dilate ng bronchos at napapa-improve ang pasok ng oxygen. Ang anticholinergic tulad ng ipratropium bromide ay kasabayang ibinibigay sa SABA upang ma-maximize ang bronchodilation na nagpapa-improve talaga sa daloy ng oxygen. Ang corticosteroids tulad ng intravenous methylprednisolone, hydrocortisone, dexamethasone ay ibinibigay upang mabawasan ang airway inflammation tulad ng bronchitis. Ang nabanggit na oxygen therapy, inhaled bronchodilators, anticholinergics, and corticosteroids ay tinaguri ang initial and first line therapy para sa status asthmaticus. Ang advanced and second line medical management para sa status asthmaticus ay ang pagbibigay ng intravenous magnesium sulfate kung ang initial therapy ay hindi sumakses. Ang magnesium sulfate ay nagpaparelax ng smooth muscles tulad ng meron sa lungs. Ang pagbibigay ng SABA nebulization ay continuous lamang. Kung hindi SABA ay pwede ang intravenous terbutaline or epinephrine lalo na kung ang bronchospasm ay lumalala. Ang intravenous aminophylline or continuous ketamine infusion ay ginagawa kapag merong refractory bronchoconstriction. Ang refractory bronchoconstriction ay tightening o paninikip ng airway tulad ng muscles or tissues sa bronchos na walang magandang response sa first line of therapy or rescue medications. Ang medical supportive care and monitoring ay ang fluid management upang maiwasan ang overhydration na pwedeng makapagdulot ng pulmonary edema. Electrolyte monitoring ay upang maiwasan ang hypokalemia na dulot ng corticosteroids at beta-agonist like SABA. Ang ventilatory support ay ginagamit kapag na-intubate ng sanggol dahil sa pagkakaroon ng respiratory arrest. Ang nursing management or nursing interventions ay ang airway and breathing management at ginagawa ito as positioning the infant in an upright or semi-upright posture to ease chest expansion. Second is to deliver humidified supplemental oxygen via mask or nasal cannula to maintain oxygen saturation above 92 to 95%. Third is continuously monitor for tachypnea, nasal flaring, sternal or intercostal retractions, and a soft, weak cry. Fourth is watch for a sudden silent chest or absence of wheezing, which signals a severe worsening, obstruction, and imminent respiratory arrest. Ang pangalawang nursing management or interventions ay ang medication administration katulad ng administering continuous or frequent nebulized short-acting beta-2 agonist like albuterol and anticholinergics like ipratropium as ordered. Second is to support the administration of intravenous corticosteroids and intravenous magnesium sulfate to reduce severe airway inflammation and induce smooth muscle relaxation. Third is to monitor heart rate closely, as rapid heart rates can result from both the severe respiratory distress and beta-agonist therapy. Ang pangatlong nursing management or interventions ay ang support and monitoring. First is to maintain IV access for hydration and emergency medication delivery, monitoring fluid balance carefully to prevent overhydration or pulmonary edema. Second is minimize physical handling, cluster nursing care, and keep the infant calm to conserve limited energy and reduce oxygen demand. Third is to prepare for transfer to the pediatric intensive care unit for potential intubation and mechanical ventilation if the infant shows extreme exhaustion or rising carbon dioxide levels. Sinasabi din ng ibang sources na ang priority ng nursing management or interventions ay ang mga
improving breathing pattern and gas exchange, maintaining patent airways and reducing airway inflammation, medical administration and pharmacologic support, preventing exacerbation of asthma, reducing anxiety and improving coping, promoting rest and energy conservation, and providing patient education and health teachings. Ang nursing diagnosis ay ang ineffective airway clearance, ineffective breathing pattern, and impaired gas exchange. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!